Isinusulong ng pamilya Degamo na ma-freeze o huwag magalaw ni Congressman Arnie Teves sa mga bank account nito at ibang ari-arian. Kaugnay pa rin sa investigasyon sa pagpatay sa gobernador ng Negros Oriental. Nagkomento rin ang Justice Secretary sa kung ano ang indikasyon ng hindi pa rin pagbalik sa bansa ni Teves. Yan ang sanib-puwersang pagtutok ni na Chino Gaston, Tina Panganiban Perez at Maki Pulido. Habang hinihintay ang pag-usad ng kaso kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, may isusulong raw ang kanyang biyudang si Pamplona Mayor Janice Degamo kaugnay ng mga ari-arian ni Congressman Arnie Teves. I-freeze natin yung kaniyang account, yung kanilang properties because that can still be translated to liquid money. Si Teves kasi ang itinuturong mastermind sa Degamo slay ng ilang nahuling gunman. Pero sabi ni Mayor Degamo, sana raw ay masilip din ang ibang pagpatay na iniuugnay raw kay Teves, lalo sa binabalak na Senate inquiry ng Senado. Titignan ng mabuti kasi marami sa mga patayan sa Negros ang cause, yung land, yung lupa. May isa pang hiling naman ang pamangkin ng gobernador na si Shaton Mayor Fritz Diaz bukod sa pagpapabilis ng pagkaso laban sa mga mastermind. Ito lang iparating ko sa national government. I hope we will not focus on the killings only. I hope we will focus sa faucet ng pera nila through online sabong. Itong mga financiers, yung mga tao nila maano yung wealth, unexplained wealth. Balik hearing ang House Committee on Ethics and Privileges sa Lunes, ang deadline para kay Negros Oriental Representative Arnie Teves para sumagot sa sulat ng komite. Kung walang reply, so we can roll in our committee. Kung may reply, so we will do the process. And then if the committee are not satisfied, we might be able to have an appropriate ruling. Dahil may ilang araw pa si Representative Arnolfo Teves na makabalik sa bansa, umaasa ang chair ng Ethics Committee na pisikal siyang dadalo sa pagdinig. We cannot compel him, but of course we are happy suppose if he can appear. Virtually, sir, no? At his option, at physical, mas madali na, mas appropriate action. Tinatarget daw nilang maglabas ng desisyon ng komite bago mag-recess ang Kongreso mula March 25 hanggang May 7. Mahaba-haba itong break namin. So hirap naman na wala rin nagawa ang Congress. Kung sinasabi ng House Committee on Ethics na iimbestigahan si Teves dahil sinusuway raw ang House Speaker, para sa kampo ni Teves, wala namang ganitong direct order. Hindi naman niya ino-orderan. Sabi lang niya, he should come home to face the allegations. It's a statement of concern. Yan ay mukhang friendly advice. Sa halip na pag-initan, sana raw unawain ng komite ang sitwasyon ni Teves na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan kung bumalik siya ngayon ng bansa. At kaugnay ng kagustuhan ng komite na personal sanang kumarap si Teves, may House rules daw na pumapayag sa virtual attendance sa mga session kung may sapat na dahilan. Bakit fixated kay Representative Teves? Yun lang naman pong amin. A fair play, the sporting idea of fair play, the presumption of innocence. Sinubukan naman naming makuha ang tugon ng kampo ni Teves sa hiling ng mga Degamo na i-freeze ang kanilang assets, pati ang alegasyong may unexplained wealth sila at pagbanggit sa issue ng land grabbing. Dati nang itinanggi ng kampo ang pagkadawit sa anumang pagpatay. Iginiit naman ng Justice Department na hindi sapat na dahilan ng takot sa seguridad para hindi bumalik si Teves. Itinanggi rin ang kagawaran ng alegasyong fine-frame up si Teves. Ayaw umuwi yata ni Congressman Teves because fearing for his safety. These are poor excuses not to face the charges. Flight is an indication of guilt. Tinitimbang na rin ng Justice Department ang hiling ng mga Degamo na ma-freeze ang assets ni Teves. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ako si Tina Panganiban Perez. At mula Negros Oriental, ako si Chino Gaston. Nakatuto kami 24 oras. Tinawag naman ng abogado ni Teves na paratang ang mga bagong pahayag mula sa pamilya Degamo. Hindi rin daw ganon kadali ang pag-freeze ng assets ng isang tao na walang due process. Hindi raw katwiran ang hinala lamang para malabag ang karapatan ng ibang tao. Labag daw yan sa batas.